po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ang taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Yeah? Happy Saturday sa inyo dyan. Ang bilis ng araw diba? Talaga. Ano na?
weekend at actually sa kanila Sabado na, dito naman Friday. Ayan. Magandang morning Pilipinas. Welcome po sa iRadio. Araw po ng Friday dito at Sabado din sa inyo. January 22. Yes. Nagtulog na lang pala. Pasko na naman. Ano? Ganon. Itong weekend na ito, maulan na umaga sa inyo dyan. At ganon dito din rin. sa amin. Malamig po ngayon. Bali, 1 week kaming malamig, umuulan, may snow sa mga bulubundukin. Kaya ganito na naman ang outfit namin. Ang hirap kasi dito yung iinit, lalamig, lalamig. Katulad kaninang tanghali, mainit, tapos pagdating ng hapon, nagbabanta na yung makulimlim na naman. Kaya bukas uulan nako, patay tayo. Hindi na naman tayo makapag-exercise. Di ba, meron tayong exercise machine dyan. Okay. Yeah. Roll call na tayo. Roll call. Mukhang nanghalian sila. Yung iba naman palagay ko tulog pa. Edi, gisingin na natin dyan. Pagka ganitong malamig kasi ang panahon. I know. Masarap matulog talaga. Yes, grabe. Pero mas maganda yung merong mainit na sabaw. Sopas kaya o nilagang baka tinola man dyan o sinigang na maasim. May sinigang bang hindi maasim na? Siyempre, may sinigang na matabang katulad mo. Ganon. Matapos kita nalutuan ng sinigang. Batiin natin sa ating mga viewer ngayon. Taas, ay, ganyan. Andyan si Rose Cristobal. Nauna si Rosa. Of course, Maranata Joy Cristobal. A blessed day sa iyo din. Si Marisa Maralit del Rosario. Ayan. Napapansin ko itong si Marisa. Mukhang baka sasalin sa next. Naku, kailangan namin ng mga bagong candidates. Para panlaban sa first batch. Yan. Magtatagisan ng kantahan yung mga ating mga contestants. Ayan, sabi niya, ka-breast friend niya andyan din si Norbal Dubino. Ka-breast friend niya dyan So, pang ano ito? Ay po, kay paring Elizabeth Pambato ng Langit Street. Yan. Ay daw kay paring Elizabeth Baldovino. Naku, patay tayo dyan. Mukhang iba dati. Ay, dyan din. Okay lang yun. Andyan ang sabay tayo. Bing Pasqua! Aking sister. Isa pa uli. Baka mamaya mareklamo na naman tayo. Bing Pasqua! Hi, Bing! Of course, yung iyong cousin, si Bong Diola. Kuya Bong, hello. Kamusta dyan? Yes. And of course, si Mami Luz Conterito. Siyempre, ang Langit Street. Ang Langit Street Queen. Yan, reyna ng Langit Street. Siyempre, banggit na natin si Norbal Duvino. Yan. Alright. Siyempre, si Dulce Solis. Hello, Dulce. And Tina Tabernilia. Ayan. And nandito na naman ang ating verse reader. Ayan. Sino? Si Jeremiah Valdez. Jeremiah. Hello, Jeremiah. What's up? You're going to read again the verse later, okay? Alright. Hello to Mami Filipino Salva. Nanay Pilipinas. Good evening din dito. And of course, good morning po sa Pilipinas. Good evening sa inyo dyan. Sabi ni Giselle Reblora Nunez. Ayan. Of course, nandito din ang buting may bahay ni Pastor James. Si Nelda de Castro Valdez, ang sister. Okay. I-greet natin yung anak ni Rose. Birthday niya daw. Birthday niya yata ngayon. 15th birthday po bukas, January 24. Which is Sunday ba doon? Okay. Si Rolando Roldan Jr. Bata pa pala to. Baka sabi mo, pastor na naman yan. Oo nga kamuntik na. Rolando Roldan Jr. 15th birthday niya. Ayan. Of course, andyan din si Rod FT. Yan. Kung nandyan si Rod, nandyan si Tina Tabernalia. Tinapay. Batiin natin si Mami
Karin Pasqua. Ang aking mamsi. Hello, Mami. Hello, mother. Good evening sa iyo dyan. Relax ka lang dyan. Okay. Maulan din daw doon sa Pilipinas. Sabi Siyempre, ni diba? Tina. Oo, talagang maulan ngayon. Maulan na umaga. Okay, hello rin kay Ramnek Joshua Emradura. Ayan, ang ganda ng pangalan niya, no? Of course, andyan din si Glyza. Glyza. Ayan, Inday, kamusta ka mo, Day? mapagpalang araw din sa iyo, Farah Cristobal. Kakagutom yung mga ulam na nabanggit Oo, mo. nako, sino ba yung nag-post kanina ng mga Diet daw siya. masasarap na ulam? Pagka ganitong maulan kasi, sarap yung mga sopas, mga humihigop ng ganun. Yes. Maiinit na sabaw. Okay, sabi ni Filipino Salva, hi po, Pastora Shalom. Sino kaya yung Pastora Shalom? Hello po, Pastora Shalom. Hello. Ayan, nandyan din, nanonood syempre, si Rolando Roldan Jr. Happy birthday sa iyo. And of course, nandyan si Faye Cabrera. Alright. And of course, si Lala Carmina. Alright, sino pa ba? Sino Sino ba yung Carmina Villarreal pala yung nasa isip ko? And of course, andyan si Ate Berna Delphine. Sabi ni Mami, aros kaldong umuusok daw. Oh my God, pasok tayo. Ganyan, mother. Baka mamaya isarado ko itong radio, pumunta ako dyan. Aros kaldong umuusok na may itlog. Ayun. O kaya may kwek-kwek. Oh. Sarap. Perfect match yun. Kwek-kwek. Alright, syempre. Tsaka ano pa? May atay, di ba? Dami. Lalo ko yung arroz caldo, maraming luya. Yung maanghang yun. Naku, na sarap. Ay, Diyos ko dahil. Kailan kayo makauwi? Ay, kahit dito yan. At batiin natin ang aking sister dyan, na sexy na payat na, hindi na payatot na yun yan eh. Medyo nagkalaman-laman na siya ngayon. Ayan, aking ate Berna Delphine. Yes, nag-hi na siya, oh. Ayan, isa pa uli, ate Berna Delphine. Baka di na naman ako nadinig. Kasi may diferensya yung aking mikropono. Kaya hindi nyo nadidinig. Siyempre, of course, nandyan si Eileen Sabado. Eileen Saturday. Yes, Saturday. Kasi may Tuesday. Saturday. Kaya siya naman si Eileen Saturday. Okay, hello kay Aimee Del Mundo. Ayan. Si Aimee. Hello, Aimee. Pagka kasi ganitong malamig, lalo dito po sa Amerika, ay nako, ang hirap maghanap ng mga pagkain ganyan. Yung pinupunta namin Manila Sunset, wala ka nang mabiling pagkain na yung mga paborito namin, gaya nung marami doon bibingka. Yun ang kanilang mga specialty. mga short menu lang. Bibingka, tapos ng bagong Pasko, no? Ay, sarap kaya ng bibingka. Tapos may yung mainit na kape. Kasi hindi ako nagkakape. Arroz caldo, yung mga nahihigop ba, masabaw. Ang hirap kasi, katulad dito sa may American Ranch. Ano lang mabibili mo dyan ng mga ulam-ulam. Kaya yung mga mauusay dyan na yung mga magagaling magluto, nako, kung kayo'y mapapadpad ng Amerika at kayo na maraming alam na lutong Pilipino, mga putahe, nako, biglang yaman yan. Kasi yung mga Pilipino po rito, yan ang ginagawang business. Mga karinderya. Siyempre. Yan. Lalo pag ang style ninyo talagang authentic na Pinoy style. Kasi mga luto na ngayon dito, medyo may daya na ng konti. Kaya hindi mo na malasahan yung tunay na lasang Pinoy. Siyempre. Nawawala na yung talagang authentic na original na lutong pambahay talaga. Yun, masarap pambahay. Yun. Okay, may makipagnegosyo talaga ako doon. Batiin pa natin yung happy birthday sa Sino? kapatid ni Glyza na si January Villarosa. Happy birthday Kuya RB, sabi naman ni Farah. Happy birthday. And of course, my sister Surasada is here while watching while washing the clothes. Multitasking, ha? Ay, alam mo kami mga babae. Naglalaba na, nanonood pa. Yes, ganyan kami mga
babae. Talaga, Multitasking. magaling. Hindi nyo kaya yan. Ako nakakapag-chatting pa ako. Aba, With matching naghahalaman. nagmamanicure, pedicure At pa. dagdagan mo pa. Nagluluto pa ako. Talaga lang. O, diba? Ganyan ako magtrabaho. Ganon. Okay, nandiyan din dalawang sister ko pa. Si Natalie Ruiz. And then, ngayon ipipromote yung husband niya. Okay. Andiyan din ang sister ko. Isang sister, si Stella Ruiz Carangi. Meron siyang Barako Coffee. Yan, saring yan. Barako coffee. Ano ba ang kamatis ng Barako na kape? Suman. Suman ba? Hindi ata. Hindi ba? Tinanong mo ko. Sinabi ko. Ngayon, ini-imagine ko lang eh. Sige, imagine mo. Barako at saka suman? Sasabi ko lang. Siguro. Baka pwede yung pandesal na merong nata di coco. Ano ba yung pandi coco? Yung matamis na bao. Ayan. Pwede rin. Ayan. Sarap yan. Okay, bagay natin si Hanky Reishi. Aloha, my friend. He's now in Red Deer, Alberta, Canada. Ayan. Enjoying with the family. Yan, pre. May ultrasound si Gisea at nakikita na yung mukha ni Joshua. Ayan, kitang-kita na. Si Joshua. Malapit nang lumabas si Joshua. Ganda ng pangalan, Joshua. Ako nag-contribute nun. Ayan, talaga. Dalawa yung pangalan That's niya. my favorite verse, Joshua. Si Joshua. Alam mo kanina, nung andun pa ako sa kwarto, bigla akong nanginig. Yung pala, gutom na ako. Talagang super nginig. Gumagaling kamay ko, nasa City. Yung sugar mo, bumababa. Siguro bumaba. So, may konting kanin doon sa yung dala kong pagkain kanina. Kumain ako. Ngayon, medyo okay. Hindi parang gutom pa ako. Sabi ni Tina, Barako at biscuit na pasensya. Ay, masarap yun. Kailan kumain ako. Pasensya biscuit? Ano ba yun yung... Pasensya. alam ko na yun. Masarap yun. Yung matigas. Yes, masarap yung pasensya. Those memories talaga. Alam po ninyo talagang kami po dito sa Amerika, mga Pinoy, ay struggle po kami sa paghahanap ng talagang masarap na pagkain. Meron din dito sa Noy Pits, Kaya lang sarado sila ngayon dahil sa COVID. Wala pong kumakain sa restaurant, kundi puro tugo lang. Tugo lang. Take out. Yan. Tsaka yung tawag dito yung isa? Crispy House. Yan. House. Sarap ng nila dito yung crispy pata. Ooh. Talaga naman. Ayan na naman. Si cholesterol. Ayan. Kailangan kong bumaba ang sugar ko I need to eat more chocolate. Si ate sabi ng butchi. Butchi. Oo. Yung kakampi ng ng Barako. Kaping Barako. Kaping Barako yun. Matapang yun, di ba? Parang Batangas coffee. Tumitira na naman ng tsokolate. Nanginginig pa ako Ha? Nanginginig pa ang katawan ko. Ayan, oo. Bahala ka. Bawal sa mo yan? Sa GERD. Kasi bumaba ang sugar ko. Bahala ka. Bitukan mo yan. Kailangan ko lang kasi nanginginig ako. Ayan. Kulang yung kinain ko pa. Okay. Okay. Ano to? Pinagong na tinapay at kape. Yung mga trip natin ngayon, pagka ganitong malamig ang panahon. Okay. Sige. May ba pinapabati si Aileen Sabado. Sabi niya, happy birthday sa isa sa kanilang sisters in Christ. Happy birthday. Melangela Busito. Happy birthday, Melangela Busito. Yeah. And of course, hello din sa buting pastor nila na si Pastor Andrew Busito. Pastor Andrew Busito, happy birthday po. Hindi siya. Ayan sabi Yan, parehong birthday nila si Mela Angela Busito at saka Pastor Andrew Busito. Mga birthday celebrant yan. Happy birthday! Wala pandemic tayo. Isang taon pa rin tayong ganito na lockdown. Ito po ma-expect natin sa 2021 na siyempre pero medyo
relax na ng konti. Hindi katulad ng Pilipinas, 2020. parang hindi ano eh. Ha? Sabi ng iba, para daw walang Pilipinas? COVID. Kasi nakikita ko may kumakain sa restaurant. Bukas ang... Oh, pero balita ngayon, marami nang nadali nung yung virus, yung COVID variant, Ano yung pangalan? yung bagong virus ngayon, UK. At yung virus na ito tumatalab na sa mga bata. Dati kasi yung COVID-19 sa mga middle age tsaka sa mga citizen na, senior citizen. Ngayon itong variant o yung COVID na variant o UK virus na tinatawag, pati ngayon sa mga bata ngayon, mga teenager at sa mga babies din, tumatalab na siya ngayon. So, ibig sabihin malakas ito. Pero nalalabanan na itong vaccine. Yun ang kagandahan nito. Kaya most probably pati mga bata ngayon ay mabibigyan din ng vaccine. Yaw. Okay, at dito pala andito sa kabilang telepono nanonood si Justin Howard Pascua Kahukom. Ba? Ayan si Justin. Justin. Hello, Justin. Antina daw ngayon nagsasayaw siya Oo nga ngayon. Ayan. Naglalambada. Hello din kay David Valderrama. Good evening, Hey David, what's up, my man? Okay. Taga rito si David, di ba? Sa Arcadia. Arcadia. I think. Monrovia? Malapit sa Monrovia. Monrovia. Galing tayo dyan. Gusto ko yung lugar na yan. Yung city na yan. Arcadia. So safe. Very safe. Yan. Bawal daw ang lumabas sa mga bata. Kahit walang mga age 7. Pero nga binasabi nila sa balita ngayon, inaalaw na nila ngayon yung mga bata na lumabas. Dahil pampadagdag daw doon sa bentahan ng mga business. Gaya naman nag-aarkila ng bisikleta dyan sa Baguio. Marami daw negosyong Inuuna pa yun, dapat yung kapakanan muna ng... Yun na nga, dapat Pero pwede, okay din wag na siguro. muna. Kung ako lang. Kanya-kanya tayo kasing pananaw dyan. Mas mainam para sa akin, yung mga anak ko, ay, dito kayo sa loob ng bahay. Dito na lang kayo maglaro. Delikado dyan. Si COVID nagbabantay pa rin. Ayan. Tuloy-tuloy po tayo. Ayan. Ayan, mas maigi pang doon ka sa tabing dagat eh. Oh, Para makalanghap. Ayan. tabi ng dagat. Pero kung maraming tao doon, sa loob ka na lang ng bahay. Ayan, binawi daw ka agad. Hello kay Tita Connie Clemente. Hi Tita, good evening. Yung atsara mo Ay. Medyo itabi-tabi mo muna. Oo nga. Saka na lang muna. Kita ko pakiburo mo muna yung yung atsara, no? At baka tiyempo kami pag may panahon. May pinapabati si Bing Pascua. Ay, sino yan? Greet daw natin yung kanyang love. Ay, Na si David Allerton. Happy birthday! what's up, David? From UK. Hello, David Allerton. Happy Sa birthday. London din yan, sa London. Okay, starting February 1st, pwede na yung age 10 up except senior pa din. Yun. Lumabas. Pwede na ba yun? I don't know. Pero Depende sa kanila. sa akin na, stay home na lang. Shoutout natin yung family Cruz. Sinong Cruz? Cruz ng Bulacan, sabi ni Tina Tabernilia. Hello, Family Cruz. Especially to Daisy Bautista. Hi, Daisy. Hi Daisy Bautista. Good morning sa inyo dyan. Yan, maulan na umaga. Happy weekend. Alright. Nabati na ba na si Tita at Tita Connie? Siyempre, di ba yung... Ayan, kita mo, parang medyo lumakas-lakas ako. Ayan, nabuhayan ka na naman. Buhay, kasi kanina nanginginig. Normal yan. Nanginginig ang laman. Yung mga kulang sa exercise. Alam mo, ganyan din ako nun. Kulang sa exercise. Kulang talaga ako. Alam mo, ganyan din ako nun. Di ba ilang araw lang naman ako dahil meron Kaya nga, kulang yun. kulang. Kulang. Ganon. Ako, napansin ko, ganyan. Pagka kulang ako sa exercise, nangihina ako. Hindi naman ako nanghihina, nanginginig ako dahil gutom na ako. Dito po sa Quezon City, basta naka Face mask at face shield, nakakalabas kahit mga bata. Ganon? At kaya nga sabi nga nila
dapat siyempre hugas kamay. Protektado nga yung ating muka, pero yung kamay, pag tinanggal mo yung mask na ipahid mo sa muka, Yun na lang. pasok na naman sa bangas virus. Si COVID, Kaya, hugas kamay parati. Ang hirap kasi pag nakakalimutan. Kaya, mag-guantes ka na lang. Okay, hello kay Jubel. Jubel, kissy kissy. Kissy kissy in the morning. Kissy Kissy. kissy in the night. Okay, joke. Alright, sino pa? Parang siguro busy ang mga tao doon ngayon. Iba hindi pa gising. Siyempre, masarap matulog Sabado, maulan. Alright, check natin. Kasi, hindi ko ma-imagine doon, ano yung entertainment nila sa panonood ng TV. Anong mga local channel nila doon? Balita, Meron. yung Channel 5. may TV Patrol pa ba ngayon? ABS-CBN? Isang lang sa online. Cable? Cable. Sa cable. Pero hindi local channel, wala sila. Wala yata. Hindi ko alam yun. Wala na akong balita kay Paring Cardo. Recap Mobile of Barangay Del Pilar. Okay, hello kay Mami Ludet Ignacio. Good evening, good morning sa inyo dyan. Oo. Okay, Bill Alia Maria. Ayan, good evening. Hindi ko nabati si Bill Alia Maria. Ewan ko nabati pa. Okay, sabi ni Eileen, since pandemic, patuloy pa kami sa pag-church. Yan. Wala naman pong nagka-COVID na. Pero siyempre, Salamat sa ingat Diyos. pa rin. Social distancing, face mask, face shield, as usual. Ayan. Yung kasi yung mga ibang church, pagkatapos mag-worship, uwian na. Uwian na kagad. Dati kasi may fellowship na yung tinanggal. Wala na yung fellowship muna. Namar. Pero karamihan po dito sa Amerika, dito po sa Los Angeles, ang aming pong worship ay online. Para iwas po doon sa hawaan. Walang sisihan. Yan nangyayari kasi, sisihan yun. Oy, okay, nahawa nung mo, ganito, patay. Yun ang masama. Hindi natin sinasadya. Kasi ang virus naman, hindi natin nakikita eh. Yes. Kaya, siyempre, hindi mo masisising iba. Oo nga pala, speaking of virus, ay kiramay kami kay Ate Lea Barredo. Oo. Kasi kinuha na ni Lord si Brother Art, si Kuya Art. Yan. Nasa mabuti ng kalagayan si Condolence na lang tayo. nakikidalamhati po kami kay Ate Lea. Kasama, yun po yung pinag-pray natin dito noon. So, Sponsor. I think this morning nata. This morning. Hello kay John Abad. Ayun, nakalimutan ko na. Sorry. At John kay Blin. Abad. At kay Blin Salas. Good morning sa inyo dyan. Good evening. Ganda yan. Yes. Mamaya pag-uusapan natin mga beauty tips. Beauty tips? Bakit? Bakit? Paano? Pagka ganyan naka-pandemic tayo lahat. Paano Ay, madali lang yan. maging bukang bata? Simple lang. Lalo sa mga kalalakihan. Kumain lang ng mga fresh na mga Mamaya natin pag-uusapan yun, mga beauty tips. fresh na gulay. Ay, Sa ang mga sarap. kalalakihan, Ay, paano speaking of maging fresh. maskulado at Aha. paano bumata. Marami pong, ako may sikreto ako dyan. Pero ibubunyag ko yung secret para sa mga katsongkit natin. Talaga? Alam po naman ninyo kung ilang taon na to si Kurach. Ako na naman? Ay, alam ng iba dyan. Alam na nila. Lalo tong taon na to. Ay, nakagay. Yan. Lalo pag nagpagupit na naman ako na maikli. Ayun. Bukas sana kukulayan ko buhok niyan eh. Ay, naman ako kulay yan. Ha? Kulayan niya kasi may mga mumuti na. Kukulayan ko na, puro puting buhok. Ang dami ng puti sa ilog. Hindi naman, wala naman sa altura. Yan. Madali lang yan. Basta may yad ba? Ay, ganon. Ako na lang magkukulay. Kaya kong magkulay, ano? Ito naman, isang platitong minudo lang naman ang hinihirit ko eh. Menudo. Puro karne. Nasawa na talaga ako sa kanya.
O, sige. Kanin. Gawin mo sinigang. Gusto ko dininding. Dininding. Dininding talaga. Pinakbat. Pakbet, yan. Pinakbat na lang. Ay, may isda ako dyan, di ba? Lulutuin ko pala. Ayan. Usapang ulam na naman tayo. Pagka ganyang... Palbasa kasi tumira ng kumain na ito eh. Alam mo, tinira mo. Hindi. Konting-konti lang kinain ko. I need something kasi to eat. Kasi nanginginig na ko talaga kanina. Bigla na lang, nung nasa kwarto ako nagbibihis, biglang naramdaman ko gumagano yung kamay ko. Ay, I'm hungry. Ayun. Kaya kumain ako konting-konti, mga 3 kutsara ng kanin. Siyempre may ano. Kasi konti lang yung kanin namin. Sabi ni Rod, ano? Ha? Ano? Buhay. Sige, wifey, ipasa mo muna. Ipasa. And then, kasi, sabi ni Eileen, huli daw itong mag-asawa, si Rod, saka si, si Tina. Kasi, yung may video daw itong si Eileen. Na ipapasa na daw ni Mga chismis yan. Sabi niya dito, nababasa ko, kahapon pa yan. Si Tina. Si Eileen, pasa natin yung video na sumasayaw ka. Yun, sige, viral natin, pasikatin natin. Si Tina naman, nagmumukbang ng mga mangga kanina. Ay, oo, kagabi pa yun eh. Aba, sabi may nag-comment, baka naman, meron ng ano dyan. Sarap ng mangga. May The Junior na. Ay! Wow! Nadali. Wala pa yan. Hello kay Marifeb Baldovino. And to my pamangkin na si Benji Agustin Aguilada. Palay ko kasama niya nanonood si RJ, RL, and of course yung kanyang husband na si Ryan. Alright. Hello. Gugutom pa rin ako. Alright. Nagpapatagto muna tayo para sa ating mga baka gusto may mga mag-request na dyan. Hanggang 9 o'clock po tayo and abangan po natin yung pinaka-essence, pinaka-buod ng iRadio. Pastor James po mamaya para sa verse of the day. Maganda po yung verse na sinenya ngayong gabi. Alright. So, sige na. Umpisa na natin ang rock and roll. Hello kay Lina Flor, si Reno Salas. Alright, sa mga request po ninyo, send na ninyo yung mga paboritong songs and dedications. Here's Regine Urong Sulong. Tuwing nagmamaneho, love lang. Nakahiga sa kwarto, love lang. Kahit nasa trabaho, love lang. Paborito mo kabisyo, love lang. Isa siyang walang problema, walang kuku, puro haha. GB good vibes, walang hate. Walang hate. Walang hate, puro love lang. Opo, puro love lang. Love Radio. Love lang. Ang oras ay 7:42. Kami po ay live na nagbo-broadcast dito sa Bellflower, California, USA. Wala, hindi mo pa. Kasi binibigla mo ako eh. Dapat sana ganun. Hindi pwede hindi pang yung boses ko, hindi pang radio announcer, hindi bagay. Parang AM, tunog AM. Pero... Ang tunog AM, ay, mga kumare, kumusta na kayo dyan? Chismisa naman tayo. Para kasi, yung sa ABS-CBN. Okay, hello kay Leonardo Arenas at Marisa de la Cruz Acosta, ang aking mare. Ayan. Sabi ni eto nag-aasaran, eto si Tina, nagbinubuli niya si Eileen eh. Okay. Sabi niya, ano to? Ma'am, siya si Tina Tabernile, para po akong nag-alaga ng 10 bata sa kakulitan nun. Sa Saudi pa po kami. 1 year na po kami andito. Magkasama pala sa Saudi. Okay yan. Ano daw ba ang gusto mo? Wag ka nang babalik? Or isang linggong pag-ibig? Binabati na si Leonardo Arenas and then nanonood si hello. Ay, oo nga eh. Ayan, hello daw kay kanyang boss Alvin. Boss Alvin, kumari kong Marisa, yan ang mga tawang Yeah. Bert Marcelo. Ay, syaka. Di ba, Mari, nung nasa orto pa tayo, talaga yung tawa.
Tawa ko, yun talaga ang pamatay dun eh. Yung sabi ito, nambubuli daw to. Oo nga, nambubuli si nambubuli si Tina. Paano ba mambulin? Ay, ikaw Andyan naman, uli. Uy, taga Pangasinan naman. Eto na naman. Prima Bravo de los Santos ng Isidro Norte. San Isidro Norte. Bimbali, Pangasinan. Masantos, Yagiw. Si kayo. Masantos, Agiw. Si kayo. Ayan. Wala talagang... Papag-aralan, isusulat ko na nga dito. Lahat ng mga, gusto nyo, lahat ng lingwahe, sasabihin ko sa good morning, good evening. I-google mo. Antayin nyo next week. Tumutunog yung ano mo. Ay. Tumutunog. Okay, ang sabi dito, okay. Sabi, Ares watching, okay. Ang lutong ng tawa ng Mariko, syempre, yan ang ating yan ang ating status ko. Yan. Hello kay Sister Jackie Gonzalez. Hello, Sister Jackie. Good evening, Sister Jackie. Ayan. Meron kaming 17. I think, ano ba yung 17? May meeting ba tayo? Parang wala, Ayan. Yung sa baba, basahin mo. Alin dyan? Sa baba. Eto nga, Masantos, Yalabi. Ditan Edsi kayo. Ayan, Masantos. Ano yung umaga? Agiw. Agiw. Ditan Edsi kayo mo. Ay, nadagdagan ng Ilocano. Naimbag na bigat kada kayo amin ita apo. Daytoy ni Karim Pascua, datoy kami. Bellflower, California, Amerika. Ay, ambot sa imo. Apo, nagrigat tibiyag ito. Panagkunayo ko, napintas tibiyag ito. Haan. Ambot sa langaw. Pare-pareho lang tayo. At syempre, binabati natin ang Senator ng Langit Street, Alvin Conferido. Senator, buhay na uli. Siyempre, nangungutong na yan. Kotong-kotong dyan. Kumusta na si Karen? Namimiss na namin kayo Grabe Ayun, buhay na naman Ilang uli. taon na tayong hindi nagkikita. Grabe. Isang taon na, no? Oo. Ay, nako. Yeah. Para kailan lang, isa pang request pa rito. Lunes. Baka nang tayo. Kanino daw i-donate? I-donate ni Tina at saka ni Rod kay Aileen Sabado. 1 linggong pag-ibig. 1 linggong pag-ibig. Grabe, 1 week of love. 1 week love affair. Yeah. sabi ni Tina team song daw yun ni Aileen sabi ni Baduy daw. Sabi, kunyari ka pa, team song yun yan Okay, hello kay Glenda May. Yeah, have a wonderful day din sa iyo, Glenda. Okay. Tinatanong ni Alvin, ano daw yung donut sa Ilocano? Ay, hindi ko alam. Donut. Yung mga taga-Ilocos talaga. Ako hindi talaga Ilocos Ano ako mistisang Ilocana. Ambot sa langaw. Pangasinan Pangasinan ng ang Ilocano namin Ayan. Okay. Ano ba yan? Itong dalawa nagkukulitan dito. Alin na nga kayo rito dalawa? Ay, ikaw Tina Ayan. Bayaan nyo sa Lunes, ilalagay ko lahat yung mga iba't ibang dialect. Iano ko yung mga yung good morning, good evening. Ayan, para mas maganda nga naman. Ilocano alam ko saka yung Masantos, Yalabi, Ditan Edsi kayo. Di ba? Masantos. Talagang Papag-aralan ko yan. Kasi mama ko Masantos. Pangasinan. Masantos, Yalabi. Bill Masantos. Edsi kayo. Papag-aralan ko doon Itawis. Yan, Itawis. At saka yung Bisaya, yung mga Ilonggo, mga waray, handang lumaban. At saka yung Bicol. Ayan. My God. pa ba? I hate drugs. Ano pa ba yung mga iba't ibang language? Kasi lingwaan
dialect. Kasi alam mo sa Pilipinas, we have 7,700 islands. Tama ba ko? Hindi na ngayon. Ilan na lang? Dumami na ngayon. Hindi ba lumubog yung iba? Hindi, dumami. Kinuha ng mga inchik yung iba eh. Ayan, sabi ni magandang umaga sa Itawis. Piangga matarok kini kayo. Ayan. Piangga. Masarap yun, piyaya. Piangga matarok si kayo. Si Glenda, naimbang nga bigat. Ano daw yun? Piangga matarok kini kayo. Ayan, basta sa Lunes, yan. Piangga. Yan ang yan ang project ko. Ayan. Wag lang sa mga languages, wala naman tayong mga ibang lahi dito eh. Ayan, maliban sa English, of course. Glenda pala, Ilocana rin ha? Yan. Naimbang nga bigat, manang. Ay, kumusta ka? Siyak, Ilocano akmat. Ay, apaw. Okay. That's it. Great. Piangga matarok. Kini ikayo. Piangga matarok kini. Kini kayo. Ay, no. Ano daw sa Ilocano yung Donut. Yung donut. Donut forsake me. Ano sinabi mo kanina? Ano sinabi mo kanina? Di ba ang donut may butas? Di butas, abot. Di ba? Tanong si Alvin kung ano yung niya. Malay ko yan si Alvin. Ay, wholesome tayo, Alvin. Baka kung saan na mapunta yan. Nabaser na naman. Mababaser ka dyan. Ilocano po ako. Ilocano, Pangasinan. Yan. Actually, dito ko na kapatid pala niya si Eileen. Sino? Ni Glenda. Ayan, naku Tina, andyan na may rescue na si Eileen, may rescue na siya. Nako, tabi na naman ng mga chongkik natin yan. Ayan. Usapang, yung mga beauty tips, pinag-uusapan. Beauty tips sa ating mga kababaihan. Although meron akong ngayon dito. Meron ako eye bag. Wala lang akong time tanggalin. Pero, matatanggal yan. Sumuukitin ko. Hindi, alam mo, ang number one. Okay. Number one na pampabata, keep on smiling. The more you frown, the more na nagkukunot noo kayo, yung ating mga linya, dadami lalo. Nako. Subukan nyo yung gaganon kaya. Nako, minsan, nasubukan ko yan sa office namin noon. Maghapon dahil stress ako, naasar pa ako sa boss ko noon. Sinubukan ko na hindi talaga ako ngumingiti. Ang bigat na mukha ko pag uwi ko. Parang tumanda ako ng 10 years. Iba talaga. Ang bigat, nakaganon, parang nakalaylay yung nguso ko. Ganun. Pero pag like kang tumatawa, ayan, yung mga cheekbone natin dyan. Of course, nagkakaroon tayo ng mga laugh lines. Don't worry about that. That's normal. Yung mga laugh lines na ganyan. Guhit ha? Oo. Laugh lines tawag doon. Sa gabi, siyempre, alam mo naman, kung wala naman kayong mga ibang panglagay ng mga anything dyan, maghanap na lang kayo ng mga moisturizer na mumurahin. Actually, maganda sa mukha, alam nyo, yung langis ng nyog. Langis ng nyog, gaganyan niya, no? Pataas yan, pataas. Pagdating dito, isama nyo na yung buhok nyo. Kasi maganda rin sa buhok, syempre. Yung langis ng nyog, yan. Alam nyo bang ang nyog ay, that's a wonder fruit. Diba? Sabi nila, wonder fruit ang nyog. Maraming nagagawang Yes, kaya yung langis niya, maganda yun. Actually, meron akong binibili dyan ng ganyang kalaking coconut oil, extra virgin coconut oil. The coconut nut. Yun ang pinangpiprito ko. Nag-ano nga siya pag malamig, buo-buo siya. Kaya kinakayod kong ganun. Pero pag summer, ano siya, solid, liquid siya, liquid. Ayun. Tapos, mamasahin niyo po dito. Dito, ganyan. Ganyan. Yan. Yan, ganyan Push, nyo. masahing Push pataas. Pero, tandaan nyo, wag masyadong mabigat yung ginaganon nyo. Masasaktan yung ating skin. Dahan-dahan lang. Dapat ba yun parating na nilalagyan ng cream ang mukha? Importante kasi ang yung may moisturizer. Ganon? Ang babae kasi, ang skin namin is different sa mga skin yung mga lalaki. Sa inyo, matitigas ang skin nyo. Tigas. Grabe mo ko, lamok. Hindi, totoo yun. Ang cream,
Iba-iba po ang ginagamit ko eh. Marami akong cream. But, pag nagmamadali ako, gumagamit lang ako ng Pond's cream. Yun. Tapos, meron talaga akong ginagamit na may mga toner, mga ganon. Pero kung hindi nyo naman carry yun, what I meant is, kung dagdag pa sa gastos yun, wag na. Mag-moisturizer lang kayo. At sa umaga, Awatin mo yung dalawa, nagkukulitan na naman. Oo. At sa umaga, kung kayo'y lalabas at mainit, kung meron kayong sunscreen, lalagay kayo. Kung wala naman, magpayong na lang kayo kasi sensitive yung skin natin ng mga babae. Nakakadagdag yun sa sa pagkulubot ng mukha. Naku, wala At yan. saka, gaganyan lang, masahe lang. Kaya, alam niyo yung Wala yan sa amin mga lalaki. ano ba yun? Yung papaya. Di ba pag kumakain kayo ng papaya, yung mga sobra-sobra sa balat, ganun nyo, iipunin nyo na lang. Kung wala pa kayong time, bago matulog, lagay nyo yan, no? Parang nagfi-facial kayo. Naku, wala yan. Lalambot Masyado siya. kayong magastos. Hindi nga, yung na nga lang, yung papaya lang. O kaya, yung yung yellow, gaganon nyo. Kami mga lalaki, Oh. hindi na namin kailangan yan. Ang kapal ng mukha nyo. Hindi, alam mo, ano lang eh. Huwag nyo na kaming kulitin. Nako, ganun bumabata kami. Yun lang, ganun lang kami kasimple. Ay, talaga. Mga kalalaki, huwag nyo na, pagka yung mga babae, masyado kami pinapansin. Ayan. Masyadong naapektuhan yung aming kutis. Wow. Huwag nyo kami pansinin, tingin nyo. Relax lang kami. Hindi kami na-stress. Talaga? Oo. O sige pag nagutom ka, makita kita diyang nakatirik na yung mata mo, hindi Ayan kita na naman tayo. papansinin. Yan na naman sinasabi ko. Away na naman yan eh. Okay, babatiin ko muna ang BFF. Si Kirikray Tatsing, birthday niya ngayon. Happy birthday! Happy birthday! Yan, friend ko yan, BFF ko yan. For more than 30 years. 30 years ka na. 30 years. Eto, Ako yung makakilala. more than. Hello din kay Edwin Gomez. Ayan. Bossing, sir, madam, general, colonel, senator, vice president. At saka yung... Pagluluto ko kayo ng Wow, magluluto siya. Oo. Alam niyo, kung meron kayong pipino, Mm, sa gabi, ilagay niyo yan. talaga, sineryoso. Nakakatanggal yan ng mga, dito, yung, yung eye bag. Yan, nakakatanggal yan. Maglagay kayo. Kasi malamig. Kung hindi man, yellow. Isang blocking yan. Hindi, joke. Hindi, malit. Kinakastos mo sa mukha mo. Maglagay na kayo sa yung kahit plastic, something na malamig talaga. Kasi ang maganda sa face yung malamig. Di ba pag yung mga malalamig na lugar, hindi ba? Parang fresh yung mga mukha nila. O kaya, naman. Nababanat ang mukha. O kaya, kung walang magawa, ganun. pag mainit, pasok niyo yung mukha sa freezer. Joke lang. Talaga. Wala. Ayan, sabi niya ganon. For me, the best pong pagpapaganda is wearing a sweet smile. Yun. If you are happy po inside, makikita po sa labas kayo din. Diba, beauty comes from within. Yeah, totoo yan. Kaya nga kami mga Pero, lalaki, ganun. wag lang kayong ngigitin na nasa labas na nag-iisa lang kayo. Mapagkakawalan tayong alam nyo na yun. And then, Basta kami mga kalalaki, huwag nyo lang kami pansinin. sinabi mo yan, ha? Nakakaganda ng Sinabi mo kutis yan. namin yan. Nakakabata Alam niyo bang sa kayo amin. mga lalaki ay nakakapagpadagdag ng kulubot ng babae? Eh. Alam niyo ba yun? Eh. Ngayon, alam mo na. Kayo nga kulang sa pansin. Achoo! Kami pa. Marami kaming magagawa. Ang dami namin kukutkutin sa loob ng bahay. We ka rin. Pag di nga pinapansin, parang masisiraan ng bait. Wow, conceited. Feeling. Hindi pinapansin, Wow, feeling. Haba ng uso. Oh, shoo. Sayod sa lupa. Shoo. Isa pa nga. Shoo. Feeling. Spell conceited. Hindi niya ma-spell yung conceited. Nag-iisip, toing. Hindi niya ma-spell ang conceited. Ayun, hindi. Ganon, mga kababaihan, ha? Lalo na yung mga may anak na Ewan ko sa inyo. para wag tayong maging losyang. At saka, pag nasa bahay naman tayo, lalo ni may mga anak,
Porque may anak na hindi na kayo magpapaganda. No, Yo. no. Mm. Kung mahaba ang buhok nyo, Mhm. siyempre mag-aalaga kayo ng mga bata. Huwag nyo naman pababayan nakasabog na ganyan. Tapos yung mga Ambot sa dust langaw. nandito. Wag. Ano na lang, ipitan yung ganun. Tapos maghikaw kayo ng maliit lang. Na, Yan, nakakadagdag beauty yung hikaw. kahit sa loob ng bahay, kailangan Yes! Oh, Di ba siyempre. nakikita mo may hikaw ako lagi Bagay, maliit? marami. Ganon. Tapos, hindi naman kailangan mag-lipstick or something. Yan. Ayusin. Tapos, magdamit kayo ng kung naka-shorts kayo, ayan. Wag naman, baka madagdagan na naman yung anak nyo. Tama lang. Mag-ayos lang. Ayos. Tali nyo yung buhok nyo, yung magandang pagkakatali. Hindi yung ganon. Daldal Para nito. Hindi kasi nakikita ko yung iba. Yung iba na mukha ng, no offense ha, Oh, it's real, it's for real. Marami tayong nakikita dapat dyan. mag-aayos din sila kahit sa bahay, Of ganon. course. Kailangan ang pananamit nila sexy, ganon. Hindi naman kailangan maging sexy. Porke ba maayos ang pananamit, sexy? Oh. Kailangan tama lang. Yung Siyempre. mag-aayos lang. Yung what I meant is, hindi yung sinalaba ka. Ganyan. Tsaka siyempre, amoy sanggol. Oo, syempre. Kailangan magkukulon tayo. Kulon. Ako kahit nasa bahay, Maliligo, siyempre. syempre maliligo. Baka amoy kusina eh. Kahit nasa bahay ako, kaming dalawa, nagpapabango kami. Kahit lalabas na, hindi naman kami naamoy, lahat naka-face mask. At least feel ko mabango ako. Ayun. Hindi. Para pag natigok daw siya, mabango siya pag O, natigok. di ba? At least pag naamoy ka, ang bango. Ay, tigok na pala. hindi amoy lupa. Hindi amoy lupa. Ganun lang po. Konting tips sa isang lokalakang lola. Ganun lang. Hindi kasi napansin ko lang yung iba. Aha. Wala naman ako Hindi so kasi far. yung iba naman, So far, wala naman ako Siyempre, nakikita dito sa mga viewers natin. financial problem. I know. Kakulangan ng, siyempre, Diyos ko, itali mo lang yung buhok mong ganun. Ayos yung iba kasi na yun, walang pambili ng mga I know that. Kaya nga titipid. binibigyan ko sila ng yung mga natural na pag take care of your skin. Ganon. Yung mga papaya, lagyan niya yellow, any kind of fruits. Wag lang po yung santol at dahil masakit ko. At saka durian, wag yun. Ay. Number 1 for me is papaya. At kung may tanim kayo aloe vera, Mm. naku, ginagawa ko din yun. The best. Kasi aloe vera ko dito, laki na eh. Mm. Tinanggal ko yung tapos kutsarahin mong ganun, no? Tapos ginaganon ko. Tapos siya rin, nilalagay namin sa buhok, maganda. Mga at least an hour, pag nandyan lang naman kayo sa bahay. Mga ganun. Marami, mga prutas. Kaya nga yung mga ibang i-share mo yung mga hindi mo na ginagamit na mga dyan. Ay, oo naman. Yung mga Kaya nga, perapernalya mo. oo, madali na yun. Kaya lang kasi yung pagpapadala. For now, ang kaya kong ma-share ay yung yung mga, kasi ang Covina ay baka mag-prepare na naman sila ng boxes. Mhm. So, di ba, eto meron tayong mga binigay doon. Then, magkakalkal pa po kami. Kakalkal. Hindi naman mga luma yun. Mag-uukay-ukay. Hindi lang nagagamit. Sayang naman. Kasi kunyari ang damit, pag hindi mo nagamit ng mga ilang taon, ibig sabihin hindi mo na magagamit yun. Kaya, i-dispose mo na. Yan. Instead na ibibigay dyan sa mga charity dito na Ngayon, ako talaga iniipon ngayon ko. meron na tayo ngayong pagpapadalahan ng mga Oh, yeah. Kasi dati po pagka mga pinaglumaang gamit, Hindi naman pinaglumaan. Let's say. merong pong nangongolekta ng mga Salvation Army yung tinatawag na bibigyan kanila ng kahon tapos ilalagay mo lahat doon yung mga pinaglumaan mo o ayaw mo nang gamitin. Tapos ilalabas mo diyan sa labas ng bahay, sa tapat ng bahay. May pipick up na. May pipick up na doon. Pero ngayon wala na. Ngayon. Kasi hindi dahil Dahil sa- pandemic. dahil sa pandemic, oo. Takot silang humawak ng mga damit Ah. na galing sa iba't ibang tao. Which is understood naman yun. Ayun lang. Kaya actually marami na ako dyan na hopefully sana magustuhan nyo. Yun. And Naku, then, ang dami mong papadalhan niya. No? hindi. Ayun, nakahilera. Hindi lang naman kung sino lang yung marireach out natin temporarily. Anyway, in 2 years, mabilis lang ang 2 years. Malay mo, may awan Diyos makaumita. Baka iba na size nila noon. Oo. Pinaparinggan mo yata si Tina. Ay, wala akong sinabi.
Wala akong sinabi. Walang problema, Tina. Ginaganyan mo yung tao. No? Yeah. Bait-bait Ay, yun, sarap magluto. Kita mo, niya. yung imagine, 2 months na, hindi pa dumarating yung pinadala ko. Ganon katagal. Ha? Oo, wala pa eh. No, nandyan na ba? Wala pa eh. Na-quarantine siguro. Wala pa. Pero chine-check ko lagi eh. Oh. Nasa Taiwan. Hindi na umalis na tayo. Baka Hindi. Ano lang yun. Pag ano ma-update. quarantine siguro. Kasi yung last na pinadala ko sa mga kapatid ko is ganon. Tapos biglang, oops, nandun na pala sa Antipolo. Tapos biglang papadalhan ka. Si Aileen tumatanggap pa daw siya. Sabi ni Tina, aray ko. Bubusina ka naman. Oo. Ay, ganun ba? Tut. Ay, nako. Station ID muna tayo. Okay. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Oras po natin, meron tayong 5 minutes past 8 at ito po ay Pacific Standard Time. Kami po ay live na nagbo-broadcast po dito sa City of Bellflower, Los Angeles. Yugyugan muna tayo, medyo Okay. ano. Hello muna. Sige. Hello muna kay Rochelle Garcia. Hello. Hi, Rochelle. Abot na abot ka pa, my dear. Okay, sayawan muna tayo. There's Manuel Reynes, Mr. Alright. Disco Man. May mga request po kayo. Meron pa tayong konting time na lang. Yeah. Alright, Manuel Reynes. Yeah, Mr. Mr. Disco Disco Man. Disco. Diba? Oh, disco, Mr. Disco Man. Marami nakaka-relate. Ay. Nung panahon daw nila, naalala daw yung kabataan niya. Sabi ni Lala. Oo nga, induct na yan. Tralala, Mr. Disco. Okay. Ang sarap sumayaw, no? Isa pa yan, nakakapagpabata yan. Pagsasayaw. Pagsasayaw, Yan. yung pagkanta, yung ano. Pagkanta. Magkaraoke kayo dyan. Yeah. Yan. And of course, reading the Bible. Yan, lalo na yan. Ayan. At saka, think positive. Mhm. Although, mahirap sabihin dahil ako'y minsan hindi ako nagte-think positive. Pero, nakakatulong yung ano. And, iinom kayo lagi ng water. Danom. Maraming tubig. Maraming tubig. Yeah. Mm. Parang ako, kung uminom ako, parang baka. Yan. Okay, maganda yun. Laas. Tubig. Kaya, Nakapagpapa kampay! kinis ng kutis. Sabi ni Lodet, dito po sa amin sa Cavite, dami pong nagtitinda ng ukay-ukay. Pinaganda pa po nila ang tawag, pre-love dress. Ah? Nakakatakot po kasi baka po galing sa libu-libong namatay sa Amerika dahil sa COVID. Laban nyo lang. Pag nalaban ng damit, wala na. Oo. Ako pag bumibili ng damit, bago ko isuot, nilalabang ko muna. Yung parang hindi ko nilalagay sa washing machine kasi syempre, para namang feel na bago-bago . Wag lang yung mga dress na na mga pang formal. Syempre, hindi ko muna nilalaban yon. Lang, ibabad nyo lang sa tubig konti, medyo, kasi may hot and cold naman dito. Medyo, yung warm water, ayun, babad ko lang ng konti, tapos hindi ko siya kinukusot. Babad lang, para matanggal yung konting dumi. Basta, pero pagkakilala mo naman yung nagbigay. At hindi, ito mga ukay-ukay. Ay, mga parang galing ukay. ng Yeah, Amerika. that's true. Pero pag matagal na doon, nawawala naman ng Yeah, ilang days yan. Pero, para just to make sure, labhan nyo. Labhan nyo na lang, ibabad nyo na lang, kasi hindi naman maalikabok yung mga dumi dito, yung mga damit dito. Nyo lang, ibabad nyo lang po. Mga, siguro, few hours, and then, wag yung kukusutin, yun. Tapos, sa plancha lang, patay na yun. Pag plancha, di ba? Ayan. Sabi ni Aileen, mahina siya sa tubig. Damihan mo nga yun, Aileen. Nako. Yan. Yan yung pinagmumula ng mga kidney problems. Yan. Tsaka yung mga high blood pressure. UTI. Yeah, UTI. Yan, nag-UTI tayo. Importante po tubig. 90% ng katawan natin ay tubig. So, Tapos, kinakailangan natin ng maraming tubig. Ang tao ay mabubuhay ng walang pagkain sa loob ng 1 linggo. Kaya napaka-importante po ng tubig sa buhay natin. May mga sabi niya, nagsasabi na yung
mga gamit ko raw. Baka pwede ito ma-arbor. Meron na akong mga nakatabi doon para kay Secret. nandun. Andon, hindi ko, actually, meron. Sinosort ko na nga yung mga, meron, mga t-shirt, mga ganito ko rin, medium, yung nga t-shirt ko, puro mga medium. Dati, nung medyo mataba-taba siya, nagla-large siya nun eh. Extra large. Oo. Large lang. Ang waistline ko po ay 32. Ayan. Oo, ngayon, minsan, 32. Minsan 31. Ayan, 30. Depende sa may gawa. Oo. Hello kay Ate Leia Zunyo. Ang sabi naman ni Ate Berna, tama, labhan at banlian ng boiled water, lagyan disinfectant, Clorox. Wag disinfectant. Masisira yun. Clorox, puting damit. Pero pag inano mo sa mainit kasi, okay na yun. ang problema, liliit. Pag sobrang hindi init. Hindi naman yung hindi yung kumukulo. Kasi, warm water lang. Pag sobrang init, liliit yung damit. Yeah, warm water. Okay, hello din kay Pastora Mary Grace Bo. Okay, isa pa tayong music, isang request pa natin. Then, subukan natin i-try si Doc SP para update doon sa mga ano yung resulta nung mga doon sa sumali doon sa, anong tawag ito? Tulala ba yun? Tulala. Ayan. Nagkatulala ka na naman. And then, maya tatawagan na natin si Pastor James. Okay? Eto, play muna natin ito. Nung nasa Manila Broadcasting ako noon, nasa DCMB. Yan ang aking introduction song. Hello, Mr. DJ. Pwede bang pautang? Hindi pwede. Uutang, hindi ka mag-request eh. Bayad ka muna. May utang ka pa nung listahan mo. Ay, ganun ba? Sorry. Wrong number. Mr. DJ sa tindahan pala. daming utang sa tindahan. Ayan. Ito, sabi ni... Sino? Mga... Andito si Pastora Mary Grace Bo. Hello. Nag-ano daw sila. Late sila. They clean preparation for tomorrow kasi linggo daw with Loris Cristobal. Naipadala ko na po lahat yung mga dapat maipadala. Sana po ay natanggap nyo na lahat. Okay? Ewan ko kung kukunti pa lang ang nakita kong kinuha na nila yung pera eh. Kasi nag-automatic dito sa cellphone ko. Pick up na, ibig sabihin. That's good. Yeah. Hindi pa lahat. Si Lina Flor nagre-request nung ano. Saan? Ba't wala dito? Kunin mo ang lahat sa akin. Maganda yun Wala tayong time eh. Try ko ulit kung meron tayong mahagip na na oras. Ba? Kasi sabi ni Rod, ganun yung mahilig sa soft drinks. late kasi, yung mga mahilig sa soft drinks. Naku, iwasan nyo na po yan. Soda. Lalo yung coke. Natataman yung... Yung coke, nakakangongo. Yung... May kaibigan po ako na yung husband niya, puro lang siya soda. Nagkaroon po siya ng esophagus cancer. Yun. Kasi mahilig po siya sa soda. So, acid ang sumira dito sa ano niya. Ayun po. Kaya ingat-ingat lang po. Kasi tatrabaho siya yung work nila, libre soda. Kaya salok siya ng soda. Tapang nung carbonate, yung sodium, mga carbonated. Carbonated. Yan. At yung Coke nga, pwedeng panlinis ng banyo. Banyo kubeta. Ngayon, yung anak nga daw ni Eileen noon, namatay pala noong July lang. May history siya ng UTI at hypertension. Sino? Si Eileen Sabado. Kaya nga inom-inom lang po na maraming tubig. Laging, ang gagawin nyo, kasi kaming dalawa, mayroon laging tubig dyan sa counter. Anytime, iinom, pagpadaan, iinom. Although minsan, nakakalimutan ko, pero kailangan. Kasi depende kasi minsan yung tubig natin, merong contaminated. Pakuluan lang. Naitanong ko sa doktor ko yan eh. Sabi ko, Dok, umiinom ako ng Kangen water. Sabi niya, ano yun? Yung mga, may mga gandang pH.
Sabi niya, water is water. Sabi niya, basta tubig yan. Doktor yun eh. So, anyway, kung meron kayong mga Kangen water dyan, maaaring makatulong para may balance yung pH sa katawan natin. So, yung pagiging bloated, yan, matutulong ngayon para hindi tayo nagbo-bloat yung mga tiyan natin. Alam mo, para maging, anong tawag doon? Maging balance yung pH sa yung water, lalagyan nyo ng, may lemon naman dyan, ano? Yeah. Lemon or, pwede rin yung calamansi. Ayun. Okay. May citrus. Tapos O kaya yung, parang mas maganda yung apple cider. Ayun. The best yun. Yung Isang apple kutsara. cider, isang kutsara. Tapos kutsara. maganda sa hypertension, Blood pressure. sa cholesterol, Yeah. sa diabetes. Yeah. Ayun. Maraming nagagawing apple cider. May apple cider ako dito. Hindi naman pwedeng inumin ng tinatamad lang ako eh. puro isang kutsarang gano'n kasi makakasira ng ngipin. Ihalo sa tubig. Halong sa tubig. Yan. Ayan. Mamaya pag-pray natin yung tatay ni Nikki Mitra na si Tatay George Mitra. Father pala ni Lina Flor. Ayan. At lolo pala ni Jesea Ramil. He needs prayer. Ayan. Healing prayer. Okay po. Noted po yan. Tawagan na natin subukan muna tawagin si Doc SP. Okay. Makihingi tayo ng update. Okay, wag mo muna siya ipapakita kasi ayaw niya. Hindi. Dalawa. Tatlo. Apat. Nandun na siya. Wala. Ano pa yan eh? Kasi weekend. Pagka weekend baka nandun pa sa kanyang wala siya. So, tawagin na natin si Pastor James. Ayan, para doon sa ating nawawala. Ayan. Ayun. Hello muna kay Tintin. Hello, Tintin. Hi, Tintin. Good evening. 10. Pastor James? Yeah. Pastor James, paramdam ka na. Hello. Ayan. Hello, Pastor. Magandang gabi. Hello, Jeremiah. Ayan. Hello, Jeremiah. Hello. Oo. Pastor James and Jeremiah po, mga kapatid. Ayan. Hello. Hindi nyo kami nadidinig, Pastor? Ayan, o. Kaway-kaway. Kaway-kaway pag may time. Hello, Jeremiah. How are you? How are you, Jeremiah? Naririnig ba kami? Narinig ka na. Okay. Good. Okay. Yeah. Malinaw, Pastor. Naririnig namin kayo. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening, everybody. Good evening. Hello, Jeremiah. How are you? Yes. Yan, narinig ka na. Good. Pastor, meron kayong dyan, isang telepono na nakabukas. Ating gawain. Jeremiah, do the honor reading the scripture for today. Okay, sir, we'll find in 1 Corinthians chapter 16 and verse 9, it says, because a great door for effective work has opened to me, and there are many who oppose me. May the good Lord bless the reading of His words. Amen. Praise God. Thank you, Thank you, Jeremiah. Jeremiah. Ayan. Ang bilis naman ng role ni Jeremiah. Salamat, my son, for reading the scripture in English. Gusto ko rin pong basahin sa Tagalog, no? Okay. Sabi dito sa unang Korinto, chapter 16 verse 9, malaki ang pagkakataon din para sa ating gawain, bagamat maraming umahadlang, no? Makikita natin dito na si Apostle Paul was in Macedonia at that time, and he plans to go to Corinth to
to spend time with them. Ngunit may nagbukas na pintuan para sa kanya sa Efeso. Kaya sinulat niya to Sabi niya, ngunit binabalak ko manatili pumunta sa inyo, ngunit may nagbukas na pintuan sa Efeso, sabi niya. So, kailangan puntahan ko muna yun. Katapos nun, pupunta ako sa inyo. So, ngunit binanggit niya dito, maraming humahadlang. No? In English, sabi dito, because of great door for effective work. May hindi naman sa hindi epektibo ang gawain doon sa Korinto, pero ang Panginoon minsan nagbubukas ng mga pintuan para sa ating gawain. No? Sometimes nakaplano tayo na itong gagawin natin o pupuntahan natin, yet sometimes we fail to go there because there's an opportunity that came by. Di ba? Ang tanong dun is, are we going to take that opportunity? Or we just say, susunod ka na, o pumila ka. No? Sometimes we have to be sensitive, maging sensitibo tayo, lalong-lalo kung ito ay gawain sa Panginoon Diyos. No? Kaya pupunta si Paul sa Efeso muna, bago pupunta sa Korinto, kahit napangako niya pupunta sa Korinto una, nag-detour siya muna sa Efeso dahil great sabi niya, mas kailangan pumunta ako doon. Alam niyo kung bakit? Kung alam niyo yung Efeso, ang katabi ng Ephesian Church doon ay puro nasa gitna sila ng mga, let's say, mga malalaswang lugar. No? And there were so many things that's going on in the church, kaya kailangan pumunta siya doon. No? Pero sabi niya, maraming humahadlang. Maraming humahadlang po sa kanya. Man's plan sometimes, it's nice to, we have plans, but God directs our path. Kaya kung kakaroon tayo ng mga ganong bagay sa ating, o na-experience natin sa ating ministry, o bilang isang leader, o isang magulang, when sometimes these are our plans for the year, and it doesn't happen, because there are better opportunities, no? na kailangan to attend to. No? Pero sabi nga ng Apostle Paul, maraming umahadlang Tapos kaya minsan hinahadlangan ng kalaban niyan dahil gusto niyang doon tayo sa plano natin. Hindi sa plano ng Diyos. No? Kita natin dito. Let me tell you a short story regarding this message, this passage. No? Sabi dito, sa English po, basahin ko sa English, mayroon isang binatang lalaki, no, magiting, malakas, no, na pumunta sa isang foreman, no. He went to a foreman sa laging company and asked for a job. Sabi ng foreman, depende, sabi niya. Pero tignan natin ang kakayahan mo. Kung kaya mong putulin itong kahoy na to. Sabi niya, the young man stepped forward and skillfully cut down a great tree. Wow, no, malaking tree. No? Yung nakukuha sa 2 oras, nakuha niya siguro sa 1 oras. Ganun siya kalakas, ganun siya kabilis. Namangha yung foreman, impress siya. Sabi niya, you could start on Monday. Wow, tuwang-tuwa yung lalaki, yung binata. So Monday came, Tuesday, Wednesday, and Thursday. Thursday, sabi dito, Thursday afternoon, the foreman approached him and said, bro, marami na. Pagkatapos mo ng trabaho nito, you can go to the office and pick up your paycheck. We're letting you go today. Laking gulat ni Juan, yung lalaki, yung binata, sabi niya, bakit? Ang akala ko pa naman sa Friday ang bayaran. Sabi niya, oo nga sabi niya, but we're letting you go because you have fallen behind. Ang chart na nakikita namin dito, sabi niya, ay you have dropped from first place from Monday. You dropped from first place on Monday sa last day. That you dropped from first place nung Monday, then ngayon, last place ka na. Nagulat yung lalaki. Sabi niya, boss, I'm a hard worker. Nakita niyo naman ako nung unang araw. Sabi niya, no? Nag-object siya. Sabi niya,
pupunta pa naman ako dito sa opisina natin. First, ako pa ang una. I arrived first, sabi niya. Ako pa yung huling lumalabas, sabi niya. At, sabi niya, hindi ko na kinukuha yung coffee break ko. Talagang nagtatrabaho na ako kahit wala akong coffee break. The foreman, sabi niya, na-sense niya na yung integrity niya, no? Yung integrity ng lalaki. Sabi niya, nag-isip-isip yung foreman. Tinanong siya ngayon. Bro, sabi niya, have you been sharpening your axe? Sabi ng binata, no sir, I've been working too hard to take for that time. So, ano ibig sabihin itong maikling storya, mga kapatid? Sometimes, we get so engrossed with our activities that we fail to see or do something kung may dumadating na opportunity. No? Hinahayaan na lang natin yung mga opportunity na dan. We become so dull about what we're doing. No? The reason why the young man fell last on Thursday because he failed to take that coffee break. Kaya maganda naman mga kapatid, no? Take a coffee. Mag-break naman kayo sa mga trabaho nyo. At sa pa-coffee break na yon, asahan nyo yung palakul nyo. No? We sometimes forget those things to happen in our life. No? We sometimes forget to pray or take a break na manalangin. No? Yun ang pinaka-importante sa buhay natin, yung panalangin. Eh. We forget it sometimes. Break na nga eh. Di ba natin nagagawa? Kaya makita natin ito mga kapatid that sometimes there are reasons kung bakit tayo nagiging dull sa ating gawain. No? We could identify what makes us dull in our life. Kung dahil siguro sa complacent na tayo. No? Na ito lang ang alam natin gawin, banat tayo ng banat, di natin nakikita na there are opportunities better. No? Kasi kung minsan ayaw na nating mag-deviate o gumawa ng bago. No? Let us identify some things that makes us dull. There are things that are left over in our lives. Leftover baggages. Ano po yun? Mga skeletons in our closet. No? May mga pabigat sa ating buhay na mga dati pang ugali natin na hindi natin natatanggal. That makes our life, no, doesn't open to or accept open doors. No? It might be our work relationship, no, or work related sa ating trabaho, na kumpante na tayo sa trabaho, that dito natin nakita na there are opportunities higher than that. Nanatili na tayong clerk. No? I remember in my last job, nung di pa ako naging pastor, no, I was the lowest clerk in the company. No? But because opportunities came by, they tried to make me as a manager of one department. No, dahil sa ginagawa ko. Hindi ko lang nakuha yun dahil napangako ko sa Panginoon Diyos na kapag nag-graduate ako, sabi ko, ibibigay ko ang buhay ko sa church. So it didn't happen that way. Pero opportunities come. No? Binata ko with all those perks. Mamili kayo. Ano gusto? No? Pero pinili ko yung gawain sa church. Bumalik ako sa paglilinis ng church, naging driver ng pastor. But, you know, you will see the difference there. Kasi sa Panginoon eh. No? It doesn't mean na yung trabaho ko hindi rin sa Panginoon. But, yun ang pangako ko sa Panginoon Diyos noon eh. Graduate ako, nagkataon naman yung offer sa akin. Pag-graduate na ako eh. So, God works in a very mysterious way sa ating buhay. But we have to be very sensitive. No? Sabi ko nga sa pastor ko noon, Pastor, gagawin akong maging manager. Malaki lang sweldo ko, mas marami ng perang papadala natin sa Pilipinas. Akala ko pa noon matutuwa yung pastor. No? Yung dati kong pastor. Nalungkot siya. Sabi ko, bakit nalungkot yung pastor? Palaisipan ko sa gabi yun eh. Bakit nalungkot siya? Imbis na matuwa dahil nagbibigay kami sa Pilipinas. Ako sa Pilipinas, basta sa Pilipinas, tulong-tulong. Yun pala, nasa isip ng pastor noon was yung pangako ko sa Panginoon at sa church, sa iglesia. Doon ako nakapag-decide na it's something na
bitawan ko yung sa trabaho kong magiging manager, kinuha ko na yung position sa church. At thank God, dahil mas marami ako natutuhan sa salita ng Diyos sa pagiging sa gawain ng Diyos. Sometimes we have to be sensitive in those things. Ano ang nagiging dahilan pa bakit nagiging hindrance or there are many opposings in our walk of life sa ating mga ministry? Maybe our relationship with one another. No? Tingnan natin ang relasyon natin sa ating mga kasama. Sometimes they could be of help, but sometimes not. Diba? Tingnan natin sa buhay ni Job. Nawala lahat sa kanya. Lahat. Nagkapigsa-pigsa pa sa buong katawan. Ang natira na lang kanyang asawa. Ano pa sinabi ng asawa? Instead of the wife encouraging or supporting, hindi. Curse your God, sabi pa niya. Hirap nun, no? Maging sa relasyon natin, instead of encouraging, no? Kaya magiging natin. But yet, Job was very truthful and faithful to God, no? Ano pa kaya ito magandang hadlang sa ating buhay? Maybe because of our own self. Di ka kaya hadlang ka sa buhay, sa ginagawa ng Panginoon Diyos? Kasi naging masyado tayong kampante. Bilang Kristiyano, saved na ako, Kristiyano na ako. Fine, no? We always say this in ourselves when we are complacent or kampante tayo. Alam ko na yan. Wise ito. Di ba? Madali lang yan, bro. No problem. Don't worry. Matagal pa yan eh. Hindi naman nila malalaman. Okay lang yan. And sometimes those becomes the hindrances. Those are the opposing circumstances in the walk of a Christian leader, the pastor, or a layman. O kagaya natin just a follower of the Lord Jesus Christ. To the leaders of the church or to the leaders of ministries, I'd like to share this to you, or to you, to an ordinary member of the church. We should not be surprised if adversaries or problems arises in our work. No? Expect them. As Christians, we should expect that these things are going to happen in our ministries. And we should be glad in it. It's a challenge. Take it as a challenge. But sometimes, pabayaan mo na. Kailangan lumipat na ako. I need to find a way. No? There should be no reason for us to leave or back out pag opportunities come out. Because pag dumating ang mga bagay na yan bagong problema naman yan eh. Imbis na itong gagawin natin, kayang-kaya naman natin to eh. We used to do this, ito bago to eh. Hindi natin alam mangyari. Napakaganda nga yung surprises, di ba? But again, there are other people who are not like that. But as leaders of a ministry, maybe in the family or in the church, never leave or back out. But there should be more reasons for us to remain and do the work. Nananatili tayo na gawin natin trabaho. No? It is our duty to remain in the presence of the group. Because we become an encouragement to them and comforter to them. Nakikita nila na may bagyo o may mga pag-iiba, yet nanatili kayo doon. You stay there. And God will give you ways and means to overcome those mga pabigat o mga humahadlang sa ating gawain. Yes, there could be discussions about that. There's no problem. But when at the end of the day, we all leave all those to God. And God will give you ways and means to overcome those questions. As for ourselves, mga leaders, mga nangunguna naman sa mga ministries, look it as an encouragement in your personal way. When we encounter such, yung mga humahadlang sa ating gawain. Evaluate natin. Let's evaluate. Let's evaluate it. Seek the truth by what? By using the Word of God. By using the Word of God. Let us not go outside. Let us not go outside the Bible
seeking out for answers. No? God has all the answers. Kulang lang sa atin, magbabasa. And praying. No? Kaya mga kapatid, these are the ways and means that we could overcome those. Kasi nung nakita ni Paul ito maraming humahadlang. Yet he pursued to go to doon sa city of Efeso, no? Sa Efeso, no? Instead of going to Corinth first, no? Kasi nakita niya yung opportunity that God has given him. Kasi di natin alam na pagpuntan pala natin doon sa mga bagong pintong nabuksan sa atin, no? May nabuhay. May namamatay na pala doon Tayo pa lang ang kailangan para pumunta doon We just don't know that our life is going to be used by that at that moment paano kung tayo ay lumihis? No? It's not that God doesn't know that. God knows your heart, no? Kasi He's gonna work on our own attitude, on our own well-being, kung paano natin, how do we respond to God's calling? No? Even though, don't say that I'm just an ordinary Christian. There's no such thing as an ordinary. You are special. Kaya ka naging Kristiyano dahil gagamitin ka ng Panginoon Diyos And expect that na mayroon ibibigay na project ang Panginoon sa iyo. And that project might not be convenient to us. That project might be something that we never experience it. But because with your heart, you love God, you followed it, God will give you everything that you need. No? Lord, papapuntahin mo ko sa Africa. Ang hirap doon kailangan ka doon Dahil ikaw nakakaalam lang Lord naman bakit dito na lang ako? You know what? When God gives you an opportunity or lets you go there, meaning nahanda na ng Panginoon ang lahat ng bagay. Huwag mo nang problemahin yung ticket mo. Huwag mo nang problemahin ang pera. Dahil God has already planned for that. All we have to do is just put our faith and believe in Him that yan darating sa atin. Hindi naman magpapadala ng Panginoon doon na unequip yung tao niya Yung pagdating doon, kakamot-kamot yung tao. No. Well-equipped yung tao niya na papadala ng Panginoon. That is why Paul has to go there. The only man who is well-equipped to do those things in the church, the Ephesian church. No? Para makita yung glory ng Panginoon Makita yung testimony ng Panginoon sa buhay ni Paul. And that's a wonderful thing that we could see. The moral lesson here, my brothers and sisters, that we could see or know about this is this. Our lives are like that. Ganyan ang buhay natin. Walang problema. No? We sometimes get so busy that we don't take time to sharpen our axe. Nakakalimutan natin na hasahin No? Nakakalimutan natin mag-pray na may Diyos pala na dapat hingan ng tulong. Kasi kung minsan alam ko na yan graduate ako ng ganito Wala naman nangyari. Kagaya ko. In today's world, it seems that everyone is busier than ever. I think it sounds familiar. Bakit nga naman Why is it? Kasi nakalimutan na natin hasahin ang ating sarili. Sa Panginoon Diyos. Ang pag-aasa ng ating sarili ay kailangan natin ito. Walang problema sa mga activity na ginagawa natin. There's nothing wrong with the activities that we go through. Hard work, do this and that, no problem. But God doesn't want us to get busy that we neglect the most important thing in life. Have you ever thought or think of what is the most important thing in life? Well, it's up to you kung ano mga naisip mo mas importante sa buhay nyo. Pero ito lang masasabi ko. Prayer. Nakikipag-usap sa Panginoon Diyos. I think that's the most important thing. Kung walang prayer sa atin, walang makikipag-usap sa Panginoon Diyos, I don't know what's gonna happen to our life. No. Praying and reading and studying. Pinagbasa ko to. Yung basa, huwag na tayo magbasa, no? Na, binabasa, I know that.
we have also to study. Pag-aaralan natin yung binabasa natin. No? Sa Book of Ezekiel, sinasabi ko kahapon, yung Book of Ezekiel, nahirapan nga ako dahil laging ganun eh. Kaya kung minsan, pinapaulit-ulit ko sa bakit ganito, Lord? Ano ba itong ibig niyo sabihin? We have to study. Hindi lang natin binabasa ang salita ng Diyos. And of course, minsan, sa pinaka-quiet time natin, no, God may be whispering something in our ears. No? There's a small voice na narinig natin. Pag hindi, nandito yung salita ng Diyos sa Bible. Amen. Yeah. We need, mga kapatid, we need time. Coffee break. No? Kaya yung palako ng bata hindi na nakakaputol dahil hindi niya hinahasa. No? He didn't have time to sharpen the axe. Kasi pati coffee break ginagamit na doon. We have to learn these things, my brothers and sisters, especially leaders. Dahil kung minsan, nakafocus ang mga leaders, mga pastors, sa gawain na nakalimutan na ang mas importante. No? I've been there. Sometimes, ganado ko Ganun tayo Wow. Dapat ganito mangyari, ganito mangyari. Sa Panginoon yan, sa Panginoon. Nakalimutan natin na mas importante yung magmanalangin. In closing, there is this doctor in England. Nakalimutan ko yung pangalan Nakalimutan ang pangalan. Napakagaling na doktor to. Medical doctor. Umaga pa lang. Wala pa yung araw. Marami nang nakalinya sa kanyang clinic. But he opens the door of his clinic tanghaling tapat. Yung kanyang servant nagugulat Kinakatok na niya yung doktor. Doktor, marami ng pasyente dito. Tanghali na, nandiyan pa lang kayo sa loob. Anong ginagawa niyo? Hindi na nakatiis. Isang araw, hindi nakatiis yung servant Dok, di ba kayo nahihiya sa mga pasyente? Madaling araw, nandito na sila. Tanghali, tsaka kayo lumabas. Sabi ng doktor alam mo, ang ginagawa ko sa aking kwarto? I am praying. I am praying to the Lord na yung gagawin ko sa mga pasyente na to ay magamot sila at yung may lahapit ko rin sila sa Panginoon. He spent half of the day talking to the Lord. Then half of the day sa mga pasyente. And the rest of the night, nagpapahinga siya. But sometimes, iba tayo No? Trabaho dito, second job dito, third job dito. Wala nang pahinga sa ating sarili. Kasi kailangan That's where we failed. Kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. God could supply all your needs. Lahat ng mapakailangan mo. Kahit lang part-time ang trabaho natin. Kung 3 beses o 4 na beses naman tayo kumakain, that's not a problem. Kahit ba butas-butas ang aking medyas, hindi naman nakikita ng mga tao No? That's not a problem. Ang problema na is, do we have time for the Lord? No? Do we have time to sharpen our axe? Ating palakol, upang sa gawain ay nakagagawa tayo ng bagay na ito'y kinakalugod ng Panginoon Diyos. Salamat mga kapatid sa inyong mga buhay na patuloy kayo sa gawain. Bagyo man ang dumadating, problema na dumating, nakangiti pa rin tayo. Dahil alam natin, pag-asa natin ay sa Panginoong Jesucristo. Salamat mga kapatid. Magandang gabi sa inyo lahat. I know it's a wonderful day dyan sa Pilipinas. Sabado ngayon. Family time, barbecue time. Kahit umuulan nagkakaroon sa bagyo Nag-enjoy. Anyway, I'll take this opportunity again to pray for each and everyone. Okay. Okay, Pastor. Makita natin ang salita ng Diyos sa buhay ni Apostolos Pablo na pag dumarating mga to kailangan matinik tayo. Magkaroon tayo ng pag-iisip na it's an opportunity given by God. No? But again, sometimes, let us remember, there are also opportunities na binibigay ng diablo. Kaya ipanalangin natin, am I going to take this? Kaya bago natin kunin naman yung opportunity, then pray. Pray. Importante yan, pray. So that we will be given wisdom and knowledge. Let us pray.
Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli naman po kami lumalapit sa inyo sa oras na to. At yun na nga aming samot panalangin at pagpapasalamat. Dahil sa yung patuloy na binibigay po sa amin ng mga oportunidad o tsansa na magamit aming buhay na ito ay nagbibigay ng kaluguran sa inyo. Sometimes we are so complacent with ourselves. Sometimes we get into this action of just doing it. But there are still more important things in our life. That is to communicate with you. And it could be on a daily basis. Or maybe an hourly basis. Because apart from the Lord, there is things that we cannot do. Panginoon, salamat sa iyong mga salita sa buhay ng Apostol Paul. And patuloy ay mahamon kami na kung tumating man ang mga pagkakataon na gano'n, ay kailangan manalangin kami, hingin na yung tulong. At alam po namin, Panginoon, ito ay ipagkakalob niya. At ganoon din, Panginoon, sa oras na to, aking pong nilalapit sa iyong trono ng biyaya at pagmamahal. Ang iyong mga kamay na paghihilot sa aming mga kapatiran, sa mga kakilala namin, sa mga mahal namin sa buhay, na kung mayroon man, Panginoon, na lumisan na o pumunta sa inyong kaharian, may you give comfort to them. Na ang inyong mga salita ay magbibigay ng comfort sa kanilang mga weaknesses. Yes, Lord, we could be for a while, but we have to move on. We could move on na lang po sa inyo. At Panginoon, sa may mga sakit, mga natamaan po ng mga COVID-19, we pray for their health. Ipuin niyo sila, Panginoon, na the doctors, the nurses, and medicines could be administered to them. Yes, Lord. That they could come back to their health. Amen. At aming natin po na who are healthy or hindi pa kami nahahawan ng sakit, Panginoon. Anumang klaseng sakit. Thank you, Lord. Dahil alam ko pa, Lord, magpapagalit pa po yan. Gamitin niyo kami upang kami po ang maging tulay, maging daan, o maging encouragement, o maging mantulong sa mga nangangailangan. Salamat o Diyos sa mga patuloy niyong pinagkakalob po sa amin. Pati tuloy sa mga future namin na kayo pong nakakalam. Salamat o Diyos. Tulungan niyo kaming maging apat sa aming mga panalangin. Yes, Lord. So we could do this in our everyday life. Purihin ka, Panginoon, at lahat po dalangin namin sa matamis na Panginoon ni Kristo. Amen. 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 Oh, ganda ng ating Nag-freeze you, tayo pa Pastor. kanina. Oo, kaya parang connected to dun sa mga preaching sequence. mo kahapon, Pastor, na we Pray. should have Hello? time for the Lord. Opo. Sir Karim, Yeah? Hindi mo kami nadidinig, Pastor? hindi ko na narinig eh. Oo. Hello? We're here. Ayan, nandito kami, Pastor. Mag-ano tayo? Naririnig Oh, nadidinig ka namin, Pastor. ka namin. Ba't kaya wala ba? Hindi na. Ayan. Ayan, nakikita mo ba kami? Yeah, hindi, nag-freeze kasi. Oh. Hindi ba ako narinig kanina? Naririnig po. Nadidinig kami. Nadidinig namin kayo. Oo, okay. Ako, hindi na ako, kasi naka-freeze kayo eh. Kaya, Hindi, automatic, Pastor, na automatic nagpiprease yan. Oo, Oo. I see. Okay. Oo. May katanungan dito, Pastor. Yes, Ang go ahead. prayer ba is an obligation? Kapag naging obligado sa'yo, tanungin mo sa sarili ko, nandun pa ang pagmamahal. I guess, love is not an obligation. No? It's something that hindi ka, I mean, God wants you to communicate with them. Pero hindi ka obligan niya. You have the free will to do it or not. Tama. No? Kasi kung naging obligasyon yan, then parang tayong robot kapag ganun eh. God could just, pray to me. I want to pray to me. So, God wants you to, in your free will, to act that way. Na kung
to communicate with Him. Yun ang nais ng Panginoon kasi sa atin na nakikipag-usap sa Kanya. Mhm. He longs for you to talk to Him. Okay? Ang prayer kasi, minsan kasi, yung bang kahilingan lang ba? O yung mga pangailangan natin? O when we are in problems? Mhm. No, prayer is you communicate to Lord. Lord, kumusta na kayo dyan? Ano ba? How are you? Ano din tayo, magpapasalamat sa kanya lagi, Pastor, ano? Lord, salamat dahil ginising niyo ako. Mhm. Oh, yeah, number 1 yan na prayer. It's something that, it's not an obligado tayo mag-pray. God doesn't want that na dahil nag-pray ka, dahil obligado lang tayo. Mhm. No? It's an act of our free will eh. Mhm. Because mahal natin ang Diyos. Mhm. Kung walang pagmamahal yan, I doubt na mag-pray ka eh. Mag-pray ka lang siguro kung may nangyayari. But, is it out of love? Mhm. Di ba, kapag may mahal tayo, ang nananalangin tayo, sana, lumabas na yung mahal ko. Tayo eh. It's something that it comes in ourselves. Mhm. No, it's an honor and privilege A privilege. to the God who created us. Mhm. Mhm. So, pinagtulog sa atin ang Panginoon na to talk. Binigay na sa atin yun eh. The free will to talk. Mhm. Pero kung minsan, iba yung sinasabi natin eh. Kung kanino tayong nakikipag-usap, tapos kung may nangyari, huli na ang Panginoon. Mhm. That's the problem. It's not an obligation. Mhm. God doesn't oblige you to pray. Mhm. Pero nalulungkot siya kapag ganun kasi. Ah. Ang design ng Panginoon, yung pa ba, Lord, I'm sorry. Lord, mahal mo po ba ako? You have that relationship with the Lord. Kasi kung obligado ka, pati yung sasabihin mo, obligado din eh. Mhm. No? Marami dyan yung parehong sinasabi, yung mga naging bla 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 na sinasabi. Mhm. Mhm. At saka, prayer is already an act of worship. Mhm. Sa Panginoon. Amen. Amen. Ito yung pagsamba mo sa Panginoon dahil Diyos siya. Marami kasi sa ating mga kapatiran dyan na nagpe-pray lang sila pagka may kailangan sa Panginoon, ano. And kung may hihilingin lang o may problema, may sakit, dun lang tumatawag o nananalangin. May nagtanong nga na gano'n, kung bakit tinanong niya na obligado ba ang pagdadasal, kasi yung iba ginagawa lang nilang komunikasyon sa Panginoon ang tumawag o manalangin kapag may kailangan. Yung pasasalamat nakakalimutan na nila. Yun ang nagiging problema ng ibang mga ating mga kapatid, ano. At saka kapatid, when prayer, when you do that with love and with devotion and lagi mong ginagawa yan, pinapakita mo sa Panginoon na you have a relationship. Yes. You have an intimate relationship with the Lord. At kung ganun, lalong gumaganda yung relasyon natin. Amen. Kasi it's a form of communication. Parang mag-asawa. Pag hindi sila nag-uusap madalas, anong nangyayari? So may tendency na magkaroon ng breakup. Ganon din sa mga nagliligawan o mag-ising irog. Pag walang communication, nagkakaroon ng hiwalayan, di ba? So in the form of relationship with God and man, kung hindi tayo nagdadasal o we don't communicate with Him or we only communicate with Him kung meron lang tayong kailangan, ang sasabihin siguro ng Diyos, tinatawag mo lang ko pag may kailangan ka, pag may gusto ka. Ano ako, utusan? Yun, di ba? Ano ako, genie? Yeah. God is not like that. Yeah, that's a very good question. Sa nagbigay ng question na yan, I mean, it opened the eyes of others sa atin. Yeah. Thank you for that question. That's a good one. Alright. Ano pa bang mga katanungan? Wala, Pastor. Marami lang nag-comment yung mga dito, mga feedbacks nila. Sabi ni Eileen, maging manatili sa church kasi si Lord naman ang kinatagpo natin at hindi ibang tao. Kay Lala Carmina naman sabi niya, thank you Pastor James for sharing the word of God. You made the better decision of obeying your calling from God.
And the Lord remembers those who are serving Him. And God bless you more. Ayan. Thank you. Yeah, marami po pastor na nagko-comment dito. Sabi ni Bernadette Delpi naman, thanks Pastor James sa magandang balita na inyo ibinabahagi. We have to put things first, that is to pray all the time, not to forget to talk to God first. Yeah. Because we can't do anything without Him. Si Brother Ramon na preaches isang Sunday afternoon sa Taglis about prayer. Tandaan din natin yung na-preach ni Brother Ramon. No? Kasi ang prayer talaga, kasi kapag sinabi kasi prayer, manalangin ko, no, it's a communication. No? Sinabi lang prayer lang dahil for some reason, yun ang sinabi. Pero prayer is a communication. No? With God. Pero with fear, with more utmost respect tayo na lumalapit sa Panginoon, na kailangan yung ating pananalita din, we have to be careful of what we say. No? Hindi pwedeng na lapastanganin na Panginoon. Ikaw kasi Lord yeah, you're communicating pero nagkakaroon kayo ng sisiya. Yeah. Okay. All right. Thank you, Pastor. One more thing. The reason why we pray, because we are showing our dependence. We depend on Him. Amen. Yeah. Yun ang pinaka-ano doon. Kailangan dumidepende tayo sa ito. Dependent tayo sa Kanya. Ayan, nag-amen din si Pastor Sani. Hello kay Pastor Sani. Thank you. Alright. Thank you, Pastor James. Salamat po sa inyong sharing for tonight. Nako. Bukas ang ating Bible study. Bali Sabado bukas and Sunday naman sa Manila. Sunday na dun sa kanila. So, i-email ko sa inyo yung aking lesson natin para mapag-aralan nyo. The Black One. Okay. Ang iRadio po bukas ay open for Bible study only, no? So, tinatawagan po natin yung ating mga viewers o yung ating manonood na kung may time kayo bukas, magbo-broadcast po kami pero exclusively for Bible study lang po ito. 1 hour. 1 hour. So, ang time po nito is 5 o'clock Los Angeles time, bali 9 o'clock Philippine time yan. 5, 6, 7, 8. Yeah, 9. And then by March, magbabalik na tayo ng time by March. March ba yan? March. Okay. Alright. Salamat sa inyo lahat, mga kapatid. Salamat sa inyong mga buhay. Pagpatuloy lang natin ang gawain natin sa Panginoon Diyos. Alright. Okay, thank you, Pastor. Thank you, Pastor James. We'll see you again tomorrow. Okay. Good night. Good night po. Good night. God bless po. Ayan. Pastor James Valdez, thank you so much. At sana po ay marami pong naka-relate. Importante po yung talagang prayer talaga sa buhay natin. Oh yeah, syempre naman. Because it's a form of communication and we show our love to God. Kasi kung wala tayong, paano mo kakausapin ng Panginoon o ang somebody na mahal mo sa buhay na wala kang komunikasyon. So, importante na lagi tayo nakipag-usap sa Kanya. No matter what. Yung kahit nasaan tayo, di ba? Yung paglalakad, kahit saan ka, nakaupo, nakatayo, nakasakay ka man sa bus or kahit anong ginagawa natin. Yes. We have invisible friend na kasama natin sa ating isip, sa ating puso. Every time na meron tayong ginagawa, tanong mo, Lord, ano ba ito? Tama ba itong gagawin ko? Lord, tulungan mo naman ako sa ganito, di ba? So we seek guidance from God at that way yung lahat po na ating gagawin ay nabibigyan ng direksyon. Kasi pag may takot tayo sa Diyos, naiiwasan natin yung gumawa ng kamalian. Although, ang paggawa ng mali talagang it's very wide is yung mapunta tayo sa kasamaan. Pero through prayer, nakokontrol po ito, naiiwasan. Maari pong maiwasan. Amen. Importante po sa ating mga kapatid ang lagi tayong makipag-ugnayan sa ating Panginoon na kahit anong klaseng dinadanas natin sa buhay, naging maunlad o maganda yung ating sitwasyon, masaya tayo, wala tayong problema, maraming problema man, sunod-sunod man ang mga pagsubok, lalong-lalo na, mas lalo pa natin dadagdagan ang ating panalangin sa ating Panginoon. Importante yan. Ito nga, sa sandaling ito, dapat magpasalamat tayo dahil
itong at this right time, this moment, malakas tayo. Meron po tayong mga kaibigan o mga kakilala na pumanaw na sila. Yes. Dahil po sa mga sakit na kumakalat ngayon, ano. Ito sa news po ngayon, ina-expect po na by February nasa kalahating milyon po na US citizen ang magkakaroon o mamamatay. Hindi lang US citizen, mga US yan. dito, mga residents. Dito sa Amerika ina-expect po nila. So pasalamat tayo sa sandaling ito na ngayon malakas pa rin tayo. Yeah. At saka yung mga araw-araw nating mga dinadanas na problema na nasosurvive natin. And this is a wonderful opportunity o privilege natin na makipag-usap, pagpasalamat tayo sa ating Panginoon. Let's always praise God's blessings. Yeah. Okay. Before we move on, hello lang kay Medardo Sison. Hello. Cheryl Binalia. Yes. Mga bago to. At saka Caroline de Guzman. Hello, Caroline. Hello. Welcome to iRadio. Yes. Ayan. Pastor Sunny Rivera dyan din. Oh, of course, si Pastor Sunny. Yeah. Ayan. Okay, Sister si Ate Lina Flor, we will include sa prayer namin ni Ramon mamaya si George Mitra, and of course the rest na may mga pinapanalangin natin araw-araw. Si Weng to, di ba? Si Rowena. Sino? Si Weng, Rowena Aguilar. Rowena. Si Weng. Hello, Weng. Welcome sa iRadio. Hello, Weng. Yan. Tama si Weng yan. Caroline de Guzman. Yeah. Hello din. Welcome po sa iRadio. Welcome sa iRadio. Again, ini-invite po namin kayo kung meron kayong time na manood sa amin bukas. Pero nasa church karamihan. Oo. It's okay kung may time lang naman sila. So sa iRadio tayo bukas pa rin? Oo, sa iRadio. Hindi na yung Messenger kasi hindi natin sila matawagan ng individual eh. So, mas maganda yung simultaneous na lang. Kung sino na lang mag-butt in doon sa sa ating programa kagaya ng ngayon, o di naririnig din nila o napapanood din nila si Pastor James bukas. Yeah. So, or maganda rin pag yung kunyari messenger lang, mag-form tayo ng group and then makakapagsalita sila mismo. Yun nga. Makakausap natin sila. For now kasi we gather muna, yung group. Okay. Kasi wala pa namang nagjo-join eh. So, pag may nag-join na, then we will form a group. Messenger group and then pagka regular na sila na nagustuhan nila yung kasi hindi rin natin naman sila mapipilit dahil Sunday din doon. Sunday, At meron silang service din doon. So hindi obligado na makasali. Kung sino lang po ang mga may time. Okay. Pray ka na. Overtime na tayo. Sige. Okay, Lord. Salamat muli. Salamat, Panginoon, sa buong linggong ito, Panginoon. Salamat yes, po Thank sa you, Jesus. opportunity na pinagkaloob mo sa amin na makapag-broadcast kami sa iRadio upang ibahagi ang iyong mga salita through our pastors. And salamat din at sana nakakapagbigay kami ng ligaya, kahit konting ligaya sa mga manunood namin. Yes, Lord. Mga kaibigan natin sila lahat. At maibsan naman yung konting kalungkutan sa kanila. Lalo na itong sa pandemic na nangyayari. Lord, maraming salamat. Again, we lift up to you si Marisol Conferido. Continuous yung kanyang chemotherapy, Lord. Ikaw lang ang sa iyo siya dumidepende, Panginoon. Sana dinggin mo, Lord, ang kanyang panalangin, Panginoon. Yes, Lord. We also pray for Lina Flor. Lina Flor na sana okay na siya. Yung kanyang madalas ay may asthma siya. Sana ay gumaling na rin siya. And we also pray dun sa father ni Nikki Mitra na si George Mitra. Yes, Lord. Lord, may you provide healing power to Tatay George Mitra, Panginoon. Hindi namin alam kung ano ang kanyang karamdaman, but Lord, ikaw ang nakakaalam, Lord. Pagalingin mo po siya, Panginoon. We also pray for Lilibet, Panginoon. At sana hindi namin alam kung ano ang kondisyon niya, but Lord, ikaw ang nakakaalam, Panginoon. We pray that you touch her body, Panginoon. At
sana i-provide mo din po yung mga needs nila, Panginoon. And also, Lord, we continue to pray for Ate Leia. Sana gumaling na siya, but it's so sad that kinuha mo na sa iyong kaharian si Kuya Art, Lord. Now, we know that he is in a better place, Father. Yes, Lord. Thank you so much for his life. Thank you, Panginoon. At we pray comfort and peace to his family. Yes, Lord. Yes, Lord, salamat po. At sa iba pang may mga karamdaman, si yung anak ni Marix na may hydrocephalus, Panginoon, pagaling mo po ang batang ito, hipuin mo ang kanyang ulo, Panginoon, na sana po'y gumaling, Panginoon, at anak mo po siya, Panginoon, napakagandang bata, Panginoon. Salamat po. At sa lahat ng may mga karamdaman na hindi ko po nabanggit, Lord, pagalingin mo po sila. Of course, we include si Nanay Filipina Salva na continuous yung kanyang dialysis, Lord. Sana through this dialysis, Panginoon, gumaling na po yung kanyang kidney, Panginoon, at linisin mo po ang buong katawan niya, Panginoon. Hipuin mo ang katawan niya, Panginoon. Yes, In Jesus' name, tanggalin mo po ang sakit sa kanyang katawan. At sa lahat ng may mga karamdaman at lahat ng mga may pangangailangan, Panginoon, including us, Lord. Lord, we pray na sana pakinggan mo ang aming dalangin sa iyo, Lord. Alam mo po ang mga pangangailangan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Naniniwala po kami at nananampalataya na nandiyan ka lang lagi, ipoprovide mo lahat ang aming mga pangangailangan, Lord. Yes, Lord. Muli, salamat, Panginoon. I-bless mo po kami itong weekend na maging maayos ang lahat. Yes, Ilayo mo Lord. kami sa anumang disgrasya, Amen. anumang kapahamakan, lahat-lahat kami, Panginoon. At higit sa lahat, panatilihin mo pong malusog ang aming katawan. Salamat po muli. Salamat sa mga tumatangkilik sa iRadio. Lord, we pray blessing for everyone, Father. Thank you, Lord. We always praise your name. We glorify your name, Father, because you are our God, Lord. We trust you, Father. We have faith in you, Lord. Yes, Lord. Thank you so much, Father. Thank you for all your blessings, Lord. Thank you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Alright. Amen. Bilis ng araw. No? I know. Weekend na naman. At Sunday worship na sa kanila bukas. Ano? Yeah. Sabado. Linggo na. Oo. Isang linggo na naman po ang lumipas. Isang linggo po na dapat nating pasalamatan sa Panginoon na nakasurvive tayo sa loob ng isang linggo. That's a magandang blessing yun. At malakas pa rin tayo hanggang sa ngayon. Amen. Alright. Try po natin na Mamimiss namin kayo. Sana all. Ano? Oo. Ay, nako. Try natin makontak si Doc SP bukas. Bukas. Oo. Makikuha tayo ng updates. Yes. Again, yung pong mga gustong sumama o sumali po doon sa ating Bible study bukas, i-on the air lang namin na naka-broadcast kami. Kung gusto lang po ninyong may time kayo na sumali po sa aming Bible study. Si Pastor James po ang magli-lead ng Bible study. That is 9 a.m. dito po sa iRadio. Bukas po yan. 5 p.m. naman dito. 5 p.m. dito naman. Okay. Don't forget, panoorin nyo yung January 17 Taglish service ni Pastor Sunny Cubinas for Christ. Don't forget to subscribe, like, and share. Ganon din po sa Covina Nazarene. Kaya Cubinas. Ganon din po sa ating Facebook account dito sa itong iRadio po. Paki-follow lang po. Please lang po paki-follow. And ganon din po sa ating iRadio LA sa YouTube channel. Please click like and subscribe and click the bell button para ma-update po kayo sa mga ating ipinopost. Okay? Again, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa loob po ng isang linggo. O ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ang taga-Bikutan hanggang Alabang, ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay.
Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, Patok sa Marikina, ang hilig na Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles.